coordinated behavior, yung ICB. Actually, yung identification namin na accounts nasa 400. Yes. Tapos halo-halo na yung pati mga bots, mga fake na account. Grabe, ang dami nun 400. So ito mga kababayan, ito na naman tayo. May isang matinding pahayag itong si Sir Matibag. May isang matinding pahayag mula sa NBI tungkol dito sa mahigit na 400 accounts na involved umano sa coordinate behavior. Pero ang tanong, laban ba talaga ito sa krimen? May halong politika? Yan lang naman yung katanungan ko. Sana wag kayong ma-disappoint Sir Matibag kung makaabot man sa'yo ang video na to. So tuloy muna natin to. Alam nyo, sa totoo, alam naman natin yung gumagawa yun eh. At ako naman ang galing naman. So alam niya kung sino yung dapat hinuli nyo na, sir. Alam nyo na, ito alam na niya. So sana hinuli na. Hinuli na. NBI siya, diba? So alam ko na yung diskarte na ginagawa ganyan. Alam ni sir, so dati pala siyang, dati ka palang bot, sir. Ito ano ko lang, sa mismo sa narinig ko sa'yo. Okay. At sa akin lang, naano rin ako kay Mel, it's unfortunate na nangyari sa amin yun. Pati siya ngayon, nadadamay yun sa sa atake sa akin. Okay, but will that stop the... Okay, ayun, malino yung punto niya. Sinabi nila na may mga bots, fake accounts, at ano ngayon? Orchestrated attacks. No? Ayan, fair yan. Totoo naman na may ganyan galawan sa social media ngayon. Ang daming kahit sino-sino yung mga pangalan dyan. Magtataka ka na lang, si LeBron James nagtatagal. Magtataka ka na may mukha ng Indiano, Indian yung pangalan, tapos nagtatagalog. May mga ganyan naman talaga na mga boot farm na nakikita naman sa YouTube yan eh. Diba? Tuloy muna natin to. Fair yung sinabi niya. NBI from pursuing its investigations or filing cases on these political personalities or even yung investigation niyo po kay VP Sara Duterte. Simple lang. Sabi, basta illegal ginawa mo, kahit sino, hahabulin na lang. Wala kaming sisinuin, wala lang ipinigil. Sana. Yung last reaction ko, Sir Matibag, no? Kung paano kung may nagpapakalat ng fake news. Yan tapos inaakusahan yung Vice President natin. May gagawin ba kayong action? Sabi ninyo, kahit sino pa yan. Sabi mo galing sa'yo, kahit sino pa yan. So, kung hinuhuli ninyo yung mga nagpapakalat ng fake news sa presidente, yung sa vice president, hinuhuli nyo ba? Tanong lang yun. Tanong lang yun, So, those people, ang nakakatakot na dito, what I'm saying, yung magiging mas chilling effect, is when people are saying na politika to. Can you just imagine if criminal minds, yung mga... Pero, ito, Sir Matibag, ito yung pinaka-critical na part. Kapag sinabi mong coordinated behavior, kailangan, di ba, sulit ang ebidensya. Hindi dahil dahil pareho ng opinion. Di ba, automatic votes na yun. Ako, nagko-comment din ako sa kahit saang kagaya sa akin, individual. Hindi lang ako gumagawa ng ganito, ng reaction video. Nagko-comment din ako. Paano kung ganon? Diba? Hindi kasi pare-pareho ng opinion at automatic vote na o bayaran na. Kasi kung ganon, delikado yan sa freedom of expression. Diba, Sir Matibag? Sa akin lang yun para sa akin opinion ko lang yun. Kung nasa sa inyo na, comment down below kung mali ako.
criminal mag-isip na gusto gumawa talaga ng krimen. Let's say, example natin, sabihin natin, big time na drug lord. Talaga. At medyo kilala. So, ang gagawin niya siguro, kakalabanin niya yung gobyerno para pag hinabol siya doon sa illegal niyang ginagawa, sasabihin niya, politika to dahil kumakalaban ako. Yan yung analogy ninyo. Sige, sige. Let's put it the other way around. Hindi mo ba? Hindi mo parang, kailan ba naging depensa sa paggawa ng illegal yung sabihin mo yung personal mong gawain or political mo? So, ang analogy nila, yung criminal daw, pwede magtago sa likod ng politika or politics. Tama yun. Pero baliktarin natin na Sir Matibag. Paano kung ginagamit din ang investigation para patahimikin ang mga kagaya kong kritiko? Di ba mas delikado yun? Nawawala, hindi na tayo, wala nang buboses eh. Paano yun? Baka makatulad doon sa last time na nangyari na ang Supreme Court nagkamali. Hindi, di ba? So yun yung mas nakakatakot. And we will not stop on that. Doon sa namin, pag-aabol namin. Ngayon, kung active kayo politically at may ginagawa kayong illegal, asahan nyo na yung illegal nyo hahabulin. But yung right mo to say things, that is a democratic process. We always respect it. You respect it and we will keep it. So bilanggit din dito na, ayun, patungkol dyan sa investigation kay BP Sara. Ngayon, kung may kaso, sige, investigahan. Walang problema naman doon, sir. Pero dapat malino kasi ebidensya muna bago naratibo. Diba? Protect you on that. Pag ginipit ka because of that, pagtatagol namin ngayon. Yung sinabi niyo po sa 400, lahat po yung nahabulin. Account yun? Mga account. Well, we are in coordination already with Meta, no? So, ang sa akin kasi yung inappropriate coordinated behavior na tinatawag. Yung pag tinignan mo, iisa yung posting nila, iisa yung atake. So, ang paborito nila ngayon si Director Matibag. Yung sinabi nilang isang atake, isang posting, ganun talaga yung internet. Trending viral topics. Hindi ibig sabihin coordinated agad. Kasi yung minsan kasi katulad ko, nagbabasa-basa din ako ng comments bago ako mag-comment. Diba? Minsan talaga, pare-pareho lang talaga ang sentimento ng tao. Paano yung mga ganun, sir? Uhulihin din ba? Diba? Diba? Pero huwag na sana idama yung mga katulad nila kasi hindi naman sila involved dito sa ginagawa ng National Bureau of Investigation. And yung ingay ngayon sa SOCMED laban sa inyo? Hindi ko sinasabi, but that is the natural consequence or parang result. Kasi nga, kaya yung ako tinatanong ng ganyan, yan yung iniisip nyo, hindi ba? Eto, kung hahabulin nyo ang illegal, ayan, go ako dyan. Suportado itong si Sir Matibag. Walang may problema dyan. Kahit sino namang individual na Pilipino, basta illegal. Pero kung hahabulin nyo, pati opinion na hindi nyo gusto, ay ibang usapan na yan, sir. Kasi ang demokrasya, hindi lang para sa pabor sa politiko ninyo o sa inyo. Para yan sa lahat. Diba? Ama ba? Ako naman magtatanong sa inyo. Diba? So, ganun lang yun. At saka kita nyo naman kung sino yung mga account na tumitira sa akin. Full force na talaga eh. But again, let me tell you this, NBA will not stop on this. Yung pong ginagawa nyo yan, it will make me work more and go after illegal operations, illegal activities, criminal activities. So again, pasalamat ako sa NBI and professional people behind ko sa NBI. Ayun. So, hindi sapat na sabihin wala kaming pinipili. Dapat nakikita yan sa aksyon. Nakikita yan sa aksyon, sir. Sana, yung mga about yan sa mga pictures, andito naman tayo eh. Sana, wag kayong pumili. Wag niyong piliin.
Kasi kapag pabor sa kapag pakasiraan ni Vice VP Sara, wala kayong imik, pero kung kasiraan sa presidente, go na go kayo. Yan yung realidad yan ngayon. Wala kaming nakikitang hinuhuli na nagpapakalat ng fake news patungkol sa vice president natin. Vice president pa rin natin yan. Kasi sa mata ng publiko, kapag mali ang target, hindi na yung justice. Nagmumukha na yung power play. Diba? Diba, sir? Eto sa mga kababayan natin dyan. Kayo, anong tingin nyo? Totoo bang laban ito sa krimen? O may halong control sa narrative? Yan, comment nyo yan sa baba mga kababayan. Kung ano yung gusto nyo sabihin. At kung gusto nyo, parang ganitong klaseng reaction video, please don't forget to like, share, and subscribe. Ito pa, hamon ko lang ito sa sa NBI. Ayan, sa NBI at sa lahat ng nasa likod ng pahayag na to. Ito ang malinaw na hamon ko. Kung totoo na may 400 na accounts na sangkot sa illegal na activity, ilabas nyo agad yung sir. Labas nyo agad para makita namin. Hindi yung haka-haka, hindi yung i-generalize agad. Kundi konkretong pruweba na kaya tumayo sa korte para matapos na yan. Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat ang salita. Transparency ang basihan ng tiwala. Kung sasabihin yung yan, anong tawag doon, yung malang secret files ay huwag niyong ilabas, bawal yun. Confidential ba? Confidential. At sa inyong mga dyan na nag-i-interview, kung sigurado kayo sa sinasabi nyo, panindigan nyo hanggang dulo. Dahil ang tunay na laban sa krimen, hindi ang pinapadaan sa naratibo. Pinapatunayan yan sa ebidensya. Dahil tandaan nyo, ang kapangyarihan na walang pananagutan, hindi hustisya yan. At kung may mali, kahit sino pa yan, dapat managot. Pero kung walang malinaw na basihan, baka hindi krimen ang hinahabol nyo, kundi kritiko. Ayun, yun lang yung masasabi ko. Babush.